Hello? Mic test, check mic. Hello, hello. Sa video na to, yung ituturo ko is kung paano mag-file backup or mag-file saving. So, saan na ba natin ginagamit yung file backup and file saving? So, kadalasan ginagamit yung file backup and file saving kapag magpapaformat tayo ng mga computer natin sa tech support. So, bakit ba kailangan natin i-file backup or mag-file saving ng mga files natin? Kasi sa pagdating ng pag-surrender ng PC sa tech support, hindi na namin sakop yung pag-backup ng mga files na meron man dun sa PC nyo. So, kayo dapat yung nagba-backup nun bago maibigay sa tech support. Then, meron tayong tatlong way ng pag-backup. So, yung first way ng pag-backup natin is through Google Drive. So, sa Google Drive, pwede natin i-save yung mga files na i-backup natin. So, mabilis lang naman mag-upload ng file dito. Then another way is yung Canva. So sa Canva naman, medyo limited siya ng pag-upload ng file since ang mga accepted lang ng mga files sa kanya is yung mga media files lang. So videos, images, ganun. Then third way ng pag-backup or pag-save ng files is through a flash drive. Sa flash drive naman, ayun, same lang din siya ng Google Drive pero gagamitin mo siya ng flash drive na isasaksak dun sa PC. So, first, paano nga ba mag-upload ng or mag-backup ng files papunta ng Google Drive? So, first, kailangan mo ng Google Drive na account or yung mag-login sa Google Drive. So, ito, nakalagin na tayo sa Google Drive. Ang need natin gawin na una is gumawa ka ng sarili mong folder para malinis siya and madali siya ma-access or mahanap. So, for example, dito, gagawa tayo ng backup na folder. Ayan. Ito yung backup na folder natin. So, sa loob ng backup folder, ayan, enter ka lang doon. Then, kung ano man yung mga files na gusto mong i-backup. So, for example, etong folder na to, which is, naka-name siya as, Bupalo. Ayan. May mga laman siya mga ganyan sa loob. So, ang pinakamadaling way na gawin to is open mo lang yung window para doon sa may folder, then select all mo lahat ng mga files na gusto mong i-backup. So, in this case, ito naka-select lahat ng mga files na nasa loob ng folder. May mga shortcut keys naman para magawa 'yan. So, ito, idadrag ko lang siya dito sa mismong sa mismong window ng Google Drive. So, after niyan ma-i-drag, ayan, mag-start na siya mag-upload ng mga files. Ayan, tapos na mag-upload yung iba, then yung mga folders nandiyan na rin. Antayin nyo lang siya matapos, then ayan, okay na yun, na-backup na agad yung mga files yun na nandiyan dyan. So, in case na matagal mag-upload yung mga files na nilagay nyo, nakadepende kasi yan sa file size tsaka sa file type. So, for example, yung iba-backup nyo yung sobrang dami, matatagalan talaga siya matapos. Pero sure naman na once na matapos lahat yung mga na-upload na mga files nando doon, naka-save na talaga siya doon. So, another way naman ng pag-save ng files is through Canva, katulad na sabi ko kanina. So, sa Canva, ganun din siya. Ang gagawin nyo lang is mag-login kayo sa Canva nyo. Then, dito sa left side, sa left panel, meron dyang projects. Punta kayo sa projects. Then, mag-create kayo ng folder para mas malinis din siya and mas madali siya mahanap. So, dyan, sa create folder, same way, backup na name, para madali nyo siya makita. Then, sa backup na folder, open lang kayo. Then, pwede nyo na i-upload yung mga files na nandiyan dyan. So, for example, dito. Balik tayo dun sa Bupalo na folders kanina. Gaya nga sabi ko kanina, limited yung mga ina-accept na file ni Canva. So, ang pwede lang sa kanya is mga media file. So, for example, itong PSD file, yan, tatanggapin niya ni Canva since media file yan. Nag-contain siya ng mga image. Yan, try natin ng isang PSD file tsaka isang image file. Yan. Pag nag-drag ka dyan, mag-upload na siya. Then, ganun din sa image. Pag nag-drop ka dyan, mag-upload na siya. So, naka-separate naman siya. Depende, designs and images, kung ano yung mga file type niya, naka-ayos naman siya. Para ayun na yung ni Canva. Para malinis at madali mahanap yung mga file. Ayan. Yung image, uploaded na. Then, ayan, pag binyo, may kita na siya dyan. Pwede rin na rin siya magamit directly sa designs kung gagamitin nyo man siya sa design pagdating sa Canva. So, sa PSD naman, medyo matagal siya mag-upload since maraming mga layers yung mga PSD. Pero,
pag natapos yan, pwede nyo rin siya magamit sa design sa Canva. Ganun. Ganun lang din. Same lang din sa Google Drive. Drag and drop lang. Open nyo lang yung folder mo na gusto mong i-backup. Then, ide-drag mo lang siya papunta dun sa mga folders na ginawa mo. Then, ayun. Yung sa third way naman ng pag-backup is, yung sa flash drive. Ganun lang din naman siya. For example, itong folder na to is galing siya sa sa may flash drive. So, openin yung window ko lang para mas mabilis ko siya makita. Yan. Or mag-create na lang tayo ng panibagong folder dito para mas madali. And then, ang i-backup natin is yung Buffalo. So, for example, ito yung flash drive natin and nasa loob na siya ng folder. Same way ng patulad ng pag-backup kanina or pag-transfer. Ganun lang. I-drag and drop lang natin siya. Ayan. Pag-drop ko na siya dyan, yan, copied na siya dyan. So, ganun lang mag-backup na, ng file sa flash drive. So, alas same lang naman siya lahat, drag and drop. Mamimili na lang kayo kung saan nyo gusto i-backup yung mga files na kailangan nyo i-backup. So, ito, malapit na siya matapos. Then, yung sa Canva, uploaded na rin yung PSD niya. So, ganun lang po mag-backup ng mga files or mag-save ng mga files gamit po yung Drive, Canva, or Flash Drive.